Alam mo, hindi ka makakatakas sa akin. Ma'am, ayun nagtatago si Ogag doon sa likod ng mga drum. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa tinuro ni Randy. Ngunit bago pa ako makalapit ay bigla itong lumabas sa pinagtataguan. At pinaputokan ako ng sunod-sunod. Mabilis akong nag-dive sa lupa at gumapang papunta sa likod ng isa pang drum. Shit! Muntik na ako dun. Hindi ito nakaporma nang bigla akong sumulpot sa likuran nito at tinutukan ng baril. Natigilan ito at inagaw ang baril nito. Ito si Nestor Oliva, isa sa most wanted criminal na may patong-patong na kaso ng drug-related cases at may patong sa ulo na 9 million pesos. Hello, 9M? Lakad! Nakataas ang kamay na lumakad ito, pero maya-maya ay bigla nitong tinabig ang kamay kong may hawak na baril at tinulak ako sabay takbo. Nang hindi pa rin ito huminto, ay inasinta ko ang hita nito sabay putok ng baril. Tinamaan ito doon at natumba sa lupa. Bumuntong hininga ako at naglakad palapit sa sospek habang pilit itong gumagapang palayo. Kung hindi lang kita kailangan ng buhay, hindi ko na pinatagal ang paghihirap mo, pinatay na kita. Tayo! Wow! Ang galing mo talaga, ma'am. Bullseye! Oh, iposas mo na yan. Baka makatakbo na naman tapos dalhin mo na kay Sir Primo. Himas rehas ka ngayon. Tatakbo ka pa, ha? Hindi na nakapalag ang sospek hanggang sa tuluyan itong napasa kamay ni Sir Primo. Nang maisakay na nito sa kotse ang kriminal, ay kinuha nito ang phone. Napangiti si Estel nang makita na pumasok na sa kanyang account ang 8.3 million pesos. Ang 500,000 ay parte ni Sir Primo. Pagkatapos ay nag-transfer naman siya sa account ni Randy ng 200,000. Yun, Thank you, ma'am. May bago akong assignment sa'yo. Anong kaso? Inabot sa akin ni Sir Primo ang isang folder at agad ko iyong binuksan. Napakunot noo ako nang makita ko ang profile at kaso nito. Pagkatapos ay bumuntong hininga saka tumingin sa matandang kaharap ko. Nanlaki ang mata ko nang makita ang reward money na nakapatong sa ulo nito. 15 million pesos. Pinakita mo ba to kay Micaela? Hindi. Kaya nga sa'yo ko ibinigay dahil baka hindi umabot ng buhay yan. Alam mo namang batang yan, brutal sa mga lalaking rapist. Very good. Honorary season, 50 anyos. May kasong syndicated estafa at multiple counts ng rape ng mga babaeng nasa edad na 15 anyos hanggang 25. May patong-patong na kaso din na acts of lasciviousness. Mga minor de edad na lalaki naman ang biktima nito. Huyop din, Ibang level ang pagkamanyakis ng animal na yan. Ano? Tatanggapin mo? Siyempre, 15 million na to, oh. Sakto. May gusto akong bilhin na property para sa amin ni Ethan. Still, uunahan kita. Hindi magiging madali ang kaso na to. Parang palos siya. Magaling magtago. Daig pa ang pusa. Ako nang bahala dito. Ipapalocate ko kay Sophie. Sige. Magkita na lang tayo ulit kapag nahuli mo na yan. Isang magandang araw sa iyo, Madam Venus. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Estelle. At ang pangalan ng mga tao at lugar sa kwentong ito ay sinadya kong binago para sa proteksyon ng kanilang pagkakalinlan dahil na rin sa sensitibong paksa ng liham ko. Ako, kasama ang mga kaibigan ko na si Sophie at Micaela ay mga bounty hunters. Ang ibig sabihin ay tumutugis kami ng kriminal at kapag nahuli namin ay binabayaran kami ng reward money na nakapatong sa ulo ng mga ito.
Dati akong sundalo na narelieve sa posisyon matapos masangkot sa isang gulo. Mula noon, para kumita ng malaking pera, ay pagiging bounty hunter na ang kinabuhay ko. Ang makinig sa Aswang Diaries ay naging libangan na namin matapos madiskubre ni Micaela ang channel ninyo. Gaya ng mga nagpadala ng liham at nagbahagi ng kanilang mga kwentong aswang dahil sa klase ng trabaho na mayroon kami. Minsan sa aming buhay ay nagkaroon ng pagkakataon na nakasagupa kami ng mga aswang. Sisimulan ko ang kwento sa sarili kong karanasan. Matapos kong tanggapin ang isang misyon na nagdala sa akin sa isang liblib na bayan sa Ilocos Norte, na itago na lang natin sa pangalan na Sitio Bagong Liwanag. Baby, I'm home. Babe! Agad kong pinatay ang apoy ng kalan at tumakbo ako palapit sa boyfriend ko, si Ethan, ang matalino, nerd at hot na boyfriend ko. 7 taon na kaming dalawa at mahal namin ang isa't isa. Ngunit may isang bagay itong hindi alam tungkol sa akin. Wala itong kamalay-malay sa totoong trabaho ko bilang bounty hunter. Dahil ang alam nito ay isa akong sales agent ng isang real estate company. Halos tumalon ako kay Ethan nang makalapit at kinarga niya ako sa kayumakap ng mahigpit. Finally, umuwi ka na rin. Sorry babe ha, masyado kasing busy sa trabaho eh. Alam mo na mahirap mangumbinsi ng mga customers. Buti na lang may na-close akong deal. Bumili siya ng property. Congrats, babe. Ang galing mo talaga. I miss you. Ako rin, na-miss din kita. Hindi ako tumanggi nang halikan ako ng masuyo ni Ethan. Kung sa paghabol sa kriminal ay masasabing wala akong kinatatakutan, pero pagdating sa halik ng boyfriend ko, talagang lumalambot ang tuhod ko. A great kisser and a great lover. Lahat ng pagod at sakit ng katawan ko dahil sa paghahabol ng mga kriminal ay napapawi sa tuwing kapiling ko siya. Lahat ng pwede kong isuko, sinusuko ko kay Ethan. Para siyang nerd version ni Sam Milby. Gwapo. Sa lahat ng nerd, ito ang macho. Pwede akong lumambitit sa mga humihiyaw nitong muscles, Madam Venus. Sa labas, isa akong astig na nakikipagpatintero sa mga halang ang bitukang kriminal. Ngunit isang marupok na babae kapag nakakulong sa bisig ni Ethan. Tara, dun sa kwarto. 2 linggo mo rin akong pinasabi. Mamaya na. Nagluto ako ng dinner para sa atin. Anong niluto mo? Beef pochero, yung favorite mo. Amoy pa lang masarap na pero mas mabango ka, babe, at mas masarap. Umanda ka dahil ikaw ang gagawin kong dessert. Hindi kita patutulugin. I'll make sure na hindi ka makakatayo sa kama bukas ng umaga. Ayoko na naman, Ethan ha. Baka hindi ako makapasok bukas. That's the goal, miss. To make you stay at home. Palagi ka nalang wala dito at nagtatampo na ako. Sorry na, babe. Promise. I'll make it up to you later, okay? Sinabi mo yan, ha? Sakto. Bumili ako ng energy drink. Yari ka talaga sa akin mamaya. Ang mabuti pa, magbihis ka na muna at maghugas ng kamay habang ako naman ay maghahain ng mesa. Okay. Sarap ng kiss, ah. Naging masaya ang dinner naming dalawa. Marami itong nakain dahil sa bukod sa paborito nito ang ulam, ay magkasabay kami. Habang kumakain ay nagkwentuhan kami. Ang mga nangyari sa kanya sa 2 linggo na wala ako. Kinailangan ko lang mag-imbento ng kwento dahil tsak na magtataka ito. One thing about Ethan, kahit anong galing ko sa pagtatago, malakas ang pakiramdam nito at madali itong makahalata. Nang matapos ang hapunan namin ay nagpresenta itong maghugas ng pinggan at mag-ayos ng kusina. Habang ako naman ay nauna na sa kwarto at naligo. Habang ginagawa ang aking skincare routine,
Isang tawag ang natanggap ko mula kay Randy. Oh, anong balita? Nalukid na si Sophie. Ang huling kinaroroonan nitong si Honorary Season. Saan daw? Una nasa Pampanga tapos kinabukasan, nagpunta sa Ilocos Norte. Sityo Bagong Liwanag. O sige, ihanda mo ng lahat. Lalakad tayo agad as soon as bigyan tayo ng go signal ni Sophie. Yes, ma'am. Pero bakit hindi pa natin puntahan agad sa Pampanga bukas? Nandito si Ethan. Teka kung hindi ako pakakawalan nito ng ilang araw. Bubulahin ko pa nga para hindi magalit eh. Tsaka payagan ako umalis ulit. Eksaktong pagbukas ng pinto at pagpasok nito sa kwarto ay siya namang pagbaba ko ng phone. Kumunot ang noo nito at tumingin sa phone ko habang naglalakad palapit sa akin. Narinig kitang nagsasalita. Sinong kausap mo? Yung kasama ko sa trabaho. Mukhang magkakaroon ulit kami ng tripping sa susunod na linggo. Aalis ka na naman? Baby, pwede bang umalis ka na dyan sa trabaho mo? I miss you. Palagi ka na lang wala dito sa bahay. Mas lamang pa na wala ka dito kumpara sa mga araw na nakakasama kita. Bakit hindi mo na lang ako tulungan sa kumpanya ko? Babe, Mula sa likod ay yumakap sa akin si Ethan. Hindi na ako nakapalag ng dahan-dahan itong alisin ng buhol ng suot kong bathrobe habang panay ang halik nito sa leeg at balikat ko. Hindi kita ipipressure pero pag-isipan mo. 7 years na tayo, Stel. Gusto ko, anytime soon magpakasal na tayo. Bumuo ng pamilya. Gusto ko na magkaanak at gusto ko, ikaw ang kasama ko sa lahat ng yon. Sige. Pag-iisipan ko. But in the meantime, ready ka na? Let's go! Makalipas ang 1 linggo ay tumulak na kami ni Randy papuntang Ilocos Norte. Nag-away pa kami ni Ethan dahil ayaw na naman akong payagan nitong umalis. Mabuti na lang at nadaan ko sa lambing at himas kaya lumambot din ang puso at pumayag. Nang umalis ako ng bahay ay nangako ako na tatapusin ko ang misyon ng 1 linggo. Pagkatapos ay maglalaylo na muna ako para makabawi sa boyfriend ko. Gaano katagal ang biyahe mula dito hanggang doon sa location ni Season? Kulang 1 oras at kalahati din. O, tara na. Para makarating na kagad tayo. Ako na magdadala ng gamit mo, ma'am. Salamat. Stel? Nanlaki ang mga mata ko nang lumingon at nakita ko si Ethan. Hindi maipinta ang mukha nito sa galit habang puno ng pagdududa na nagpapalit-palit ng tingin sa akin at kay Randy. Babe, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat ako magtanong sa'yo niyan? Anong ginagawa mo dito sa Ilocos? Hindi bang paalam mo sa akin? Sa Batangas ang punta mo? Ano kasi, let me explain. Hinawakan ako sa kamay ni Ethan at hinila ako sa isang tabi. Nakapamewang ito at mangiyak-ngiyak sa galit na kinumpronta ako. Umamin ka nga sa akin, Stel. Are you cheating on me with that guy? Ano sabi mo? Ako nag-cheat? Kay Randy? Mula nang dumating ka, napapansin na kita. Lagi kang balisa at lagi kang may kausap sa phone ng palihim. Bigla mong binababa kapag alam mong palapit na ako. Akala mo ba hindi ko alam na bumabangon ka ng madaling araw at lumalabas ka? Nilagyan kita ng tracker. Palagi kang pumupunta sa isang abandoned warehouse sa Quezon City. I hacked your email. Doon ko lang nakita na dito pala sa Ilocos Norte ang punta mo at hindi sa Batangas. Kaya aminin mo. Niloloko mo ba ako? May iba na ba? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Babe, hindi. Hindi kita niloloko. Hindi mo naiintindihan. Kung ganun ipaliwanag mo sa akin. Dahil hindi ko matatanggap na ipagpapalit mo ako sa matanda at pangit na to. Wow! Makalait din tong jowa mo, mama. Sorry kuya, pasensya ka na.
Sabihin mo na kasi sa kanyang totoo, ma'am. O sige, ipaliliwanag ko sa iyong lahat. But please, calm down, okay? Relax. Hindi kita niloloko. Wala akong iba. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Halika, sumama ka sa akin. Gusto kong tumawa ng malakas nang ilatag ko sa harap ni Ethan ang iba't ibang baril at armas ko. Kakatapos ko lang sabihin sa kanya ang katotohanan sa trabaho ko. Ayaw pa nitong maniwala nung una, kaya pinakita ko na rin pati mga file ng mga kriminal. Nang mahimasmasan ay agad itong yumakap sa akin ng mahigpit. Sorry, baby. Pinaginalangin kita ng masama. Natakot lang ako na iwan mo ko at ipagpalit sa iba. Alam mo naman na mahal kita eh. Pwede ko bang gawin yun sa'yo? Mahal na mahal din kita. Sorry din kung nilagyan kita ng tracker. Naiintindihan ko. May kasalanan din naman ako dahil nilihim ko ang totoong trabaho eh. So ngayon, alam mo na, ang kailangan ko lang ay pagkatiwalaan mo ako. Bukas, bumalik ka na sa Maynila. Hintayin mo na lang ako doon. No, hindi ako babalik ng Maynila. Hindi ako aalis. Ethan, Lalo na ngayon at alam kong delikadong trabaho mo. Hindi kita pwedeng iwan. pero baka malagay ang buhay mo sa peligro. Hindi maaatim ng konsensya ko na umuwi sa Maynila at pwedeng umupo sa bahay habang narito ka at nasa bingit ng kamatayan ng buhay mo. So no, hindi kita iiwan. I promise, I will not get in your way. Baka makatulong pa ako sa'yo. Fine, kung yan ang gusto mo. Hindi maipinta ang pagkagulat sa mga mukha namin nang bumaba kami ng sasakyan at tumambad sa amin ang itsura ng liblib na bayan na yun. Ang lugar kung saan ayon sa natanggap namin na impormasyon ay pinagtataguan ni Honorio Sison. Daig pa namin ang pumasok sa time capsule at binalik kami sa panahon ng 1960s. Mula sa pananamit ng mga tao hanggang sa mga sasakyan at mga bahay. Parang napag-iwanan ng panahon ng mga tao doon. Miniskirts, floral print, mod style, bell-bottom pants, polo, suits at coats. May mga ibang babae, bata man o matanda, na nakasuot ng barot saya. Anong lugar to? Sigurado ba kayo na nasa tamang lugar tayo? Oo, hindi ako pwede magkamali. Anong klaseng lugar to? May costume party ba dito o cosplay? Ang mabuti pa'y maglakad-lakad na tayo. Kuya Randy, pakikontak ka si Sophie. Pakisabi magpadala siya ng information tungkol sa lugar na to. Yes, ma'am. Mula sa pinaradahan namin ng kotse ay naglakad kami doon sa sitio Bagong Liwanag. Lahat ng nakasalubong namin ay lumilingon sa amin at sinusukat kami ng tingin mula ulo hanggang paa. Hanggang sa makakita kami ng isang restauran, kaya pumasok kami doon. Ngunit hanggang doon ay pinagtitinginan pa rin kami ng mga tao. Langya. Taig pa natin ang nakaubad kung makatingin ng mga tao dito ah. Huwag mo nang pansinin. Basta kumilos ka lang ng normal. Sumagot na si Sophie, ma'am. Wala daw masyadong impormasyon sa lugar na ito. Maliban sa ganito daw talaga ang kalakaran dito. At yung namumuno dito, kiniklaim na siya daw ang tagapagligtas ng anak ng Diyos. Pero may ilang tao siyang nahanap na minsan ang nakapunta dito. Ang sabi nila, mahigpit na pinagbabawal ng leader dito ang paggamit ng cellphone o kahit anong modern gadget. At may mga reklamo na rape at pangmumulis siya ang leader nila. Anong pangalan ng leader? Jimmy Abe. O mas kilala ditong Apo Abe. Kailangan malaman natin kung saan dito nagtatago si Honorio Sison. Huwag kang mag-alala, ma'am. Magpamatsak ako ng mabuti. Baka rin may alam itong si Apo Abe. Patingin nga ng picture ng Honorio Sison na yan. Baka makatulong ako sa paghahanap, babe. Talaga? Gagawin mo yon? Oo naman. Basta para sa'yo, para din mahuli mo na yan at makauwi na tayo. Send mo sa akin ang picture at information niya. Ayun naman pala, ma'am. Hindi na natin kailangan na balahin si Sophie. Ito po, sir. Salamat, kuya. Pasensya ka na pala kahapon ha.
napag-isipan kita ng masama. Okay lang yun, sir. Naintindihan ko. Ilang sandali pa ay may lumapit sa amin na may edad na babae. Nakasuot ito ng bulaklakin na sleeveless na damit na hanggang tuhod. Ang buhok nito ay nakataas, na katulad ng ayos ng buhok ni Imelda Marcos noong araw. Magandang umaga sa inyo. Ay, magandang umaga din ho. Hindi ko na itatanong dahil halata naman sa bihis ninyo na kayo ay dayo dito sa aming bayan. Ako nga pala si Rosa. Ang anak ko ang may-ari ng restaurant na ito. Ano bang maipaglilingkod namin sa inyo? College students po kaming dalawa. Ako po pala si Estelle at siya naman si Ethan. Siya naman po ang driver namin. Nandito po kami para pag-aralan tong lugar niyo at alamin kung ba't naiiba kayo sa lahat para po sa school project namin. Nako, kung ganyan ang inyong pakay, mukhang kailangan ninyong magpaalam sa aming apo. Ay sige po, pwede po ba namin siya makausap? Hindi siya basta-basta pumapayag na kumausap ng kahit sino. Lalo na't tagalabas kayo. Aling Rosa, baka naman pwede mo kaming tulungan, please? Oo nga po. Kailangan po kasi namin to sa feasibility study namin. Kung hindi, babagsak kami ng proof namin eh. Hayaan niyo at susubukan kong kausapin. Salamat po. Kakain ba kayo? Ay, opo. Lisa, pumarito ka nga't kunin mo ang order nila. Opo, Nay. Ang unang plano namin ni Kuya Randy ay umupa ng bahay doon sa loob ng sitio Bagong Liwanag na yun. Ngunit dahil nga sa klase ng pamumuhay ng mga taga roon na walang internet, minabuti namin na umupa ng maliit na apartment sa labas lang ng bayan. Habang naroon si Ethan at naghahanap ng lead tungkol kay Honorio Season, kami naman ni Randy ay naglalakad-lakad kasama si Liza. Nagustuhan mo bang pagkain? Oo, masarap kayo magluto doon. Mabuti kung ganun. Paboritong restaurant yun ng nanay ko. Madalas siya nagpapalipas ng oras doon. Doon din kasi madalas kumain si Apo Abe. Habang naglalakad kami ay panayang lingon ko sa paligid. Kanitignan ang bawat taong nakakasalubong ko. Nagbabakasakaling masipat namin si Honorio Season. Matikas ang pangangatawan nito sa kabila ng edad na 50. Medyo maputi ang balat at may dugong Espanyol base na rin sa physical features nito at may nunalito sa bandang kaliwa ng noo. Hanggang sa ipakita ko sa kanya ang larawan ng lalaking hinahanap ko. O nga pala, matanong ko lang. Kilala mo ba to? Ang gandang lalaki naman yan. Pero hindi eh. Dito ako sa lugar na ito lumaki at maliit lamang itong pamayanan namin. Kaya lahat ng tao dito magkakakilala. Bakit? Sino ba siya? Tatay ko. Hindi ko siya nakagisnan eh. Kabilin-bilinan ng nanay ko bago siya nawala na hanapin kong tatay ko. Taga rito daw ba sa amin ang tatay mo? Ang sabi banda daw dito. Nagbakasakali lang din ako habang ginagawa namin ang research namin. Huwag kang mag-alala. Kung may mabalitaan ako, sasabihin ko sa'yo kaagad. Salamat. Halika, dun tayo sa bandaron. Sige. Pero ang ganda talaga dito sa lugar niyo. Oh. Liblib na liblib. Salamat. Nang matapos namin maglakad sa bayan na yon, ay bumalik na kami ni Randy sa aming tinutuluyan. Naabutan namin si Ethan na nakaharap sa computer. Agad akong lumapit dito at pinaupo ako sa kandungan niya. Ma'am, dito lang muna ako sa labas. Magpapahinga. Ang presko ng hangin eh. Sige kuya. Kumusta ang lakad nyo? Ayos naman. Nagkwento ng konti sa akin si Liza pero mas maganda siguro kung si Aling Rosa ang kausapin ko sa susunod. Madaldali tsaka halatang chismosa. Baka may makuha akong lead. Kumusta dyan sa ginagawa mo? Pareho ang lumalabas gaya ng impormasyon na nakuha nyo. Dito nga huling namataan si Honorio Season na pumunta kaya narito lang ang hinahanap nyo. Nagtatago kung saan.
Salamat, babe. Di mo naman trabaho to pero ginagawa mo pa rin. Kahit ano basta para sa'yo. Pero kagabi pa ako nag-iisip mula nang malaman ko tong ganitong klase ng trabaho mo. Ano iniisip mo? Kilala mo ako. Kahit kailan hindi ko galing diktahan ka. Kapag alam ko na makakabuti sa'yo at makakapagpasaya sa'yo, ay sinusuportahan kita. Pero pagkatapos kong malaman ang totoong trabaho at makita ang mga baril mo, gusto ko sanang humiling sa'yo na iwan mo ng ganitong klase ng trabaho. Babe, Hindi ako makakampandal simula ngayon sa tuwing aalis ka. Knowing na nasa panganib palagi ang buhay mo. Hindi ako maghihintay na mapahama ka muna bago ako may gawin. Babe, ayoko mawala ka sa buhay ko. Ikaw ang pangarap kong makasama hanggang sa tumanda ako. Alam na alam mo na kaya kitang buhayin. May sarili akong kumpanya. Hindi mo kailangang ibuwis ang buhay at kaligtasan mo sa paghahabol ng kriminal dahil sa milyong-milyong pabuya na nakapatong sa ulo nila. hindi lang naman ito basta tungkol sa pera eh. Pero sige, pag-iisipan ko. Alam mo naman na kapakanan mo lang ang iniisip ko, hindi ba? Oo, naintindihan ko. O sige na, magpahinga ka na muna. Maghahanap pa ako baka sakaling may makita pa akong impormasyon tungkol sa Honorio season na yun. Nang araw na yon at makarating kami sa restaurant ni Liza, ay agad kaming umorder ng pagkain. Habang naghihintay ng order ay lumapit ulit sa amin si Aling Rosa at umupo pa sa isang bakanting silya. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Nabanggit sa akin ni Lisa na hinahanap mo rin palang tatay mo. Ay opo, baka po kilala nyo. Patingin nga. Inabot ko ang larawan ni Honorio Sison. Nakita ko na tila bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Aling Rosa at nagulat. Ngunit agad itong bumawi at ngumiti sa amin. Dako, hindi ko kilala ito. Sayang naman po. Akala ko pa naman matutulungan nyo na ako. Ang sabi ko kasi ni Lisa kilala nyo daw mga nakatira dito. Ay, oo naman. Pero itong taong ito, hindi ko siya namumukhaan. Pero halika, ituturo ko sa'yo kung sino-sino ang mga kilala ko dito. Oh, nakita mo yung babaeng nakabestirang asul. Yun si Mercedes. Guru yan dito, may asawa at anak. Pero sa gabi, lumilipat yan sa kwarto ng kanilang houseboy na kalaguyo niya. Palibasa'y matanda na ang asawa, kaya hindi na kaya ng tuhod. Kaya hayun, humanap ng kalinga sa ibang kandungan. Yun naman si Resty, siyang magaling na karpentero, tubero at gumagawa ng mga ilaw o kahit anong may kinalaman sa kuryente dito sa bayan namin. Lahat kayang kumpunihin, makisig at matikas ang pangangatawan, kaya habulin ng mga babae, lalo na ng mga matrona. Yun naman si Belinda, magandang babae ano. Pero sayang, iniwan ng asawa at sumama sa ibang babae. At ayun naman si Maring Celeste, isa siya sa pinakamayaman dito. Walang asawa, pero may kalaguyong halos pwede niya nang maging anak. Oh, Maring Celeste, kumusta? Magkita ulit tayo mamaya, ha? Lihim na lang akong natawa dahil sa detalyadong kwento nito sa buhay ng ibang tao. Confirmed. Chismosa nga ito. Kung may bagay man na sumasabay sa panahon sa bayan na yon ay si Aling Rosa. Walang pinagkaiba sa tunay na mundo na sangkaterba ang chismosa. Ngunit nawala dito ang atensyon ko nang may pumasok na isang matandang lalaki. Matangkad ito. Makinis ang panot nitong ulo pero may buhok sa bandang baba na kulay gray na may halong puti. Gayon din ang bigote nito. Nakasalamin, nakasuot ng Amerikana, balat na sapatos, may tungkod at may hawak na Biblia. Marami itong mga kasamang lalaki na armado ng mga baril. Lalong nagsalubong ang kilay ko nang nagmadaling lumapit si Aling Rosa dito. Kinuha ang kamay ng matandang lalaki at lumuhod sa harap nito at hinalikan ang likod ng kamay. Ganon din ang ginawa ng mga tao doon sa restaurant.
God bless you. God bless you. Praise God. Hallelujah. Maya-maya ay nagmamadaling bumalik sa amin si Aling Rosa. Malaki ang pagkakangiti bago tumayo sa tabi ko at binulungan ako. Siya si Apo Abe. Siyang pinuno ng bayan namin. Siyang tagapagligtas, ang nag-iisang anak ng Amang Diyos. Siya ang sugo ng langit at ni Bathala upang sagipin kami at ilayo sa masasamang elemento sa mundong ito. Ano? Sinasamba? Oo, siyang aming Panginoon at tagapagligtas. Diyos ko, patawarin. Doon ko lang napagtanto ang lahat matapos ng mga sinabi ni Aling Rosa. Ang sitio Bagong Liwanag na yun ay hindi lang basta isang ordinaryong pamayanan, kung hindi kulto. Isang kulto na pinamumunuan ng huwad at mapagsamantalang tao na nagngangalang Apo Abe. Maya-maya ay lumingon sa amin ito at lumapit. Mukhang may maganda tayong panauhin, Rosa. Apo, sila po ay ating mga bisita. Mga estudyante galing sa Maynila. Nagkaroon po sila ng interes tungkol sa ating bayan at maisama tayo sa kanilang aralin. Maraming salamat kung ganoon. Bihira ang nakakaalam tungkol sa aming bayan, kaya bihira din kami magkaroon ng mga bisita. At ano ang pangalan ng magandang binibini na ito? Estel po. Ito naman po ang driver namin si Kuya Randy at si Ethan po, classmate at boyfriend ko. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot nang tignan ko ang mga mata ni Apo Abe. Para kong hinuhubaran sa klase ng titig sa akin, lalo na nang umisi ito. Kung hindi ko lang alam ang itsura ng mukha ni Honorio Sison, aakalain ko na nasa harap ko lang ang hinahanap ko. Maya-maya ay naramdaman ko na tumabi sa akin si Ethan at hinawakan ako sa kamay. Pagkatapos ay hinarang ang sarili, kaya napunta dito ang tingin ni Apo Abe. Nice to meet you, sir. Ginagagalak ko rin kayong makilala. Pasensya na po kung makakaabala kami sa mga susunod na araw. Wag ho kayong mag-alala kapag natapos ang research namin, aalis din kami kaagad. Huwag mong alalahanin iyon, iho. Manatili kayo dito hanggat gusto ninyo. Bukas ang aming bayan sa mga magagandang anak ng Diyos. Apo, dito po tayo. Nakahanda na po ang inyong pagkain. Sige. Mauna na ako. Nang umalis ang matanda at ang mga kalalakihan na kasama nito, habang papunta ito sa tila isang VIP room ng restaurant, ay panay ang lingon nito sa akin ng nakangisi. At hindi ko makakalimutan ang naramdaman ko sa ikalawang pagkakataon. Ang kilabot na yun. Wag na wag kang lalapit dyan na mag-isa. Manyakis ang siraulong matandang yun. Mukhang type ka. Muntik ko nang bangasan ang mukha eh. Estelle, nandito na yung order nyo. Salamat. Kinagabihan, habang naglalakad kaming dalawa ni Ethan na magkahawak kamay, pabalik sa aming tinutuluyan, ay napag-usapan namin si Apo Abe. Nauna nang umuwi si Kuya Randy dahil may kinailangan itong dalhin sa kotse at may inaasikaso sa bayan. Sa halip na bumalik para sunduin kami, ay pinagpahinga na lang namin ito. Hindi ba ang weird ng matandang yun? Weird talaga. Bukod dun kung tumingin parang hinuhubaran niya yung babaeng kausap niya. Hindi ba yun si Honorio Sison? Hindi. Malayong tsura pero pareho silang mistiso. Babe, pagkatapos mo dito sa assignment na to, na mahuli si Honorio, gusto mo magbakasyon tayo? Oy, sige. Ang tagal na rin pala mula ng last vacation natin. Saan mo gustong pumunta? Switzerland. Wow, gusto ko rin doon.
Hayaan mo babe, pagbalik natin ng Maynila, aayusin ko na agad ang papeles natin. At siguro naman, tulog na si Kuya Randy pagbalik natin sa apartment, no? Ay, oo, malamang. Palagi maaga matulog Teka, ba't mo tinatanong? Sige na, babe. Isa lang. Ethan, hindi ba pwedeng pag-uwi na natin sa Maynila? Kailan pa yun? Tsaka ayaw mo ba? Romantic nga eh. O kaya gusto mo doon tayo sa likod ng puno, wala namang tao eh. Ikaw talaga napakahilig mo. Tumigil ka nga. Kunwari ka pa. Kung makasigaw ka nga sa pangalan ko eh, minsan halos matawag mo na lahat ng santo. Tumigil ka nga. Napaka mo. Bigla kaming napahinto sa pagbibiruan at maging sa paglalakad nang marinig ang kakaibang angil na yun. Inigpitan ni Ethan ang hawak sa kamay ko. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko nang makaramdam ako ng matinding kilabot. Nang mga sandaling iyon, alam ko, hindi lang kami ni Ethan ang naroon. Mabilis kong binunot ang baril ko at ikinasa iyon. Sino yan? Babe, let's go. Umalis na tayo dito, bilis. Baka kung anong mabangis na hayop yun. Sinunod ko ang sinabi ni Ethan at nagmadali kami. Lakad-takbo ang ginagawa namin hanggang sa may marinig kami na mabilis na yabag na tumatakbo. Sa paglipas ng mga sandali, ang yabag na yon ay bumilis ng bumilis, tila sumasabay sa bilis ng takbo namin. Ngunit kapag tumitingin ako sa likod, ay wala naman akong nakikitang tao doon. Maya-maya ay may narinig kaming malakas at nakakatakot na angil mula sa madilim na kakahuyan. Ano yun? Baka mabangis na hayop. Bilisan nating tumakbo. Hanggang sa bigla kaming napahinto matapos sumarang sa aming daanan ang isang nilalang na mas masahol pa sa mabangis na hayop. Marami na akong nakalaban ng mga kriminal na halangang bituka. Mga tao ngunit asal demonyo. Ngunit ng mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay nasa harap namin ang isang totoong sugo ng impyerno. Ano yan? Ang katawan nito ay hubog na gaya ng isang tao. Ngunit ang balat ay parang kahalintulad sa katawan ng puno. Hindi namin matukoy kung ito ba ay babae o lalaki. Ngunit napakahaba ng buhok nito. Ang mga mata nito ay nanlilisik na kulay pula at mahaba at matalas ang mga pangil. Hindi kaya aswang yan? Aswang? Nasa probinsya tayo at liblib dito. Madalas kong naririnig ang kwento ng mga aswang mula sa mga kasambahay sa bahay nila mami. Anong gagawin natin? Marunong kang gumamit ng baril. Oo naman. Nakalimutan mo na ba? Ilang beses na kaming nag-firing range sa mga pinsan ko. Oo nga pala. O ito, gamitin mo. Paputukan mo kapag sumugod. Bigla kaming napaatras ni Ethan nang umangat ang kamay nito at humaba ang kanyang mga daliri. Saka kami hinabol. Tumakbo kami paatras kasabay ng pagpapaputok namin sa aswang. Stel! Takbo! Andiyan na siya! Hanggang sa mapahinto kami sa pagtakbo matapos pumulupot sa leeg namin ang malaugat na mukhang baging ng puno na kamay nito. Pareho kaming pumiglas ni Ethan nang maramdaman namin ang paghigpit ng pagkakasakal sa amin. Agad kong kinapa ang bewang ko at kinuha ang military knife mula sa holster. Pagkatapos ay pinutol ko ang malabaging nitong mga kamay. Sumigaw ng malakas ang aswang at pati si Ethan ay nabitawan nito. Mabilis kong binalik sa holster ang kutsilyo. Pagkatapos ay sunod-sunod kong pinaputokan ng aswang. Nang matamaan ito ng 2 beses, ay mabilis na tumakbo pabalik sa madilim na kakahuyan ng aswang. Hanggang sa tuluyang bumalik ang katahimikan ng paligid.
Babe, okay ka lang? Oo, ikaw, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Halika na. Bilisan na nating umuwi. Pasado 1:00 na ng madaling araw. Tulog na si Ethan, pero ako ay hindi dinadalaw ng antok. Hanggang sa mga sandaling iyon ay laman pa rin ng isip ko ang nangyaring pag-atake sa amin ng aswang. Nang makauwi kami ni Ethan, doon sa apartment na aming tinutuluyan, agad naming binalita kay Kuya Randy ang nangyari. Kinontak nito si Sophie para alamin kung bakit hindi kasama sa report na natanggap namin na may aswang sa lugar na yun. Ngunit ayon dito ay wala naman daw talagang kasamang ganon na impormasyon. Kahit si Ethan ay sinubukan maghanap sa internet ng balita tungkol sa aswang sa bayan na yun. Ngunit maging ito ay walang nahanap. Kaya naman tinawagan ko si Sir Primo at kinausap ko ito. Sir Primo, sigurado ba kayo na hindi nyo alam na may aswang dito? Wala. Walang pumasok na intelligence report sa amin tungkol dyan. Tsaka hindi naman totoo na may aswang iha. Sir, meron po. Kitang-kita ko, naming dalawa ni Ethan. Nakalaban ko siya. O sige, susubukan kong mag-imbestiga. Huwag ka na masyadong mag-alala at ipanatag mo lang ang kalooban mo. Salamat po. Matapos kong makipag-usap ay agad kong pinutol ang tawag. Babalik na sana ako sa kama nang may marinig akong tunog na parang nabasag sa kusina. Dahilan upang agad akong maging alerto. May nakapasok. Agad kong kinuha ang aking 45 kalibre na baril at ang military knife. Matapos yun, ay dahan-dahan kong binuksan ang pinto at maingat ang bawat hakbang na bumaba ako sa sala. Dahil patay lahat ng ilaw doon sa loob at ang tanging liwanag ay ang ilaw sa poste na tumatagos sa bintana. Mula doon sa hagdan ay nakita ko ang figura ng isang tao na nasa loob ng bahay. Nakasuot ito ng itim sa buong katawan at may takip ang mukha nito. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan pero bago pa ako makalapit ay lumingon na ito kaagad sa akin kaya mabilis kong tinutok ang baril sa mukha nito habang ang military knife naman ay nakaamba ang talim sa leeg. Sino ka? Anong kailangan mo? Naghintay ako sa pagsagot nito pero nanatili lang itong tahimik. Inalis ko sandali ang kutsilyo sa leeg nito para alisin ang takip sa muka pero bigla nitong tinabig ang kamay ko sabay suntok sa akin sa likod. Bumalandra ako sa sahig pero agad naman akong nakabawi. Tumayo ako at agad humarang sa daanan nito nang magtangka itong tumakas. Sinugod ako ng taong nanloob at sinipa ako. Mabilis akong nakailag at gumanti ako ng sipa at tinamaan ko ito sa tiyan. Napaupo ito sa salamin ng coffee table kaya nabasag yun. Nakatayo agad ang masamang loob at muli akong sinugod. Sa pagkakataon na ito ay naglabas na ito ng baril. Mabilis akong nagtago sa likod ng sofa nang pagbabarilin ako nito. Agad kong sinipa ang sofa papunta dito. Sabay gunti ng putok. Maya-maya pa ay narinig ko na ang boses ni Ethan at ni Kuya Randy. Stel! Ma'am! Huwag kayong bababa! Nang muli itong magpaputok ay dumapa ako sa sahig. Nang lumingon ako at makakita ako ng entry point, agad kong inasinta ito sa tagiliran at binaril. Napaluhod ito sa sahig, kaya agad akong tumayo at hindi binababa ang baril na nilapitan nito. Binaba nito ang hawak ng baril, ngunit dahil sa dilim ng paligid, hindi ko nakita na may hawak na pala itong basag na piraso ng salamin. Bigla nitong tinabig pataas ang kamay kong may hawak ng baril, sabay laslas sa braso ko at pagsipa sa akin. Matapos yun, ay mabilis na tumakbo palabas ang masamang loob. Sa kabila ng sakit, ay agad akong tumayo at hinabol ito. Maya-maya ay tumatakbong nanaog sa hagdan ng dalawa. Nang buksan ni Randy ang ilaw, ay nanlaki ang mga mata ni Ethan nang makita ang sugat ko sa braso.
Ngumiti ako kay Ethan matapos mahuli itong nakatitig sa akin. Kita sa mukha ang pag-aalala habang hawak ako sa kamay. Bumuntong hininga ito at saka inyurong ang upuan at ipinatong ang baba sa balikat ko. Babe, uy, tigilan mo na to. Tingnan mo, nasaktan ka na oh. Umuwi na tayo. Bibigyan na lang kita ng 15 million. Babe, malayo sa bituka yan. Ang babaw lang yan, tsaka... Alam ko na kaya mo kong bigyan ng ganyang kalaking pera. Pero naumpisahan ko na to at kailangan ko tong tapusin. Dahil kung hindi ko siya mahuhuli at masurrender sa mga pulis, baka marami pa siyang mabibiktima. So kailan ka makikinig sa akin? Kapag mas malala na dyan ang naging sugat mo? Alam mo bang pakiramdam ko habang nakikipagbugbugan at nakikipagbarilan ka mag-isa? Tapos ako walang magawa para iligtas ka o ipagtanggol ka. Pakiramdam ko napakawalang silbi ko Kung ginising mo lang kasi sana ako. Ethan, ako sanay ako sa ganito. Sanay ako makipaglaban. Ikaw hindi. Hindi itong nature mo. Kung hinayaan kitang bumaba dito for the sake of your ego as a man, mapapahamak ka. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sa'yo may mangyaring masama. Hindi dahil lalaki ka at akong babae. Kailangan magpaganda mo silang distress ako at iiyak na lang ako? Magmamakaawa? At maghihintay ng knight in shining armor na magliligtas sa akin? Kilala mo ko. Kahit bago mo pa malaman ang totoo na isa akong bounty hunter, alam mo na ayoko nalilimitahan ng kilos ko dahil ang babae ako. Fine. I'm sorry. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin na para sa ego ko. Ang gusto ko lang, bigyan mo ako ng chance para ipagtanggol ka. Darating din naman ang araw na yun Malaki na nga naitulong mo nang nakinig ka sa akin kagabi. At hindi ka bumaba nung sinabi ko. Dahil pwede akong madistract sa laban kung bumaba ka pa at pati ikaw yung nabaril. Magkakaroon ng chance yung kalabang kung barilin ako. Kaya wag mo nang isipin na hindi ka nakatulong, okay? Okay. Halika na. Kumain na tayo para makabalik na tayo dun. Nang matapos ang agahan, ay bumalik kaming tatlo sa loob ng baryo na yun. Sa pagkakataon na ito, ay tumambay kami sa isang kapihan na nasa tapat lang ng restaurant. Maya-maya ay lumabas si Aling Rosa at ngumiti sa amin. Kumusta na, Estel? Balita ko pinasok kayo ng magnanakaw kagabi Paano niyo ho nalaman? Ang bilis naman ng balita. Hindi naman ho kami nag-report sa pulis. Ay, kasi may napadaan na taga rito doon sa tapat ng bahay nyo. Narinig daw na nagkakagulo. Ayos lang ho kami. Ay, siya nga pala. Araw ng linggo ngayon. Gusto nyo bang sumama sa amin na sumamba? Salamat po sa imbitasyon pero hindi na po. May tinatapos pa ho kaming report O sige, maiwan na namin kayo ha? Sige po. Bukod si Aling Rosa, halos lahat ng tao sa bayan na yun ay naglakad patungo sa kulay puti na kapilya. Sinirado ang lahat ng establishmento at nagpunta ang mga tao doon para magsimba. Nagkatinginan kaming tatlo. Ma'am, pumunta na tayo doon. Naroon na halos lahat ng mga tao. Baka makita natin doon si Honorio. Mabuti pa nga. Papasok tayo sa loob? Hindi. Sa labas lang tayo magmamanman. Pero mamaya na tayo sumunod kapag naroon na sila lahat. Nang halos wala ng tao sa paligid, ay saka kami sumunod sa mga ito. Bago lumapit sa simbahan ay nagmasid muna kami mula sa likod ng isang malaking puno. Maya-maya ay naglakad kami at pumwesto sa gilid ng bintana. Sapat na para makita at marinig namin ang lahat ng nangyayari sa loob. May malaking krus sa unahan ng altar. May dalawang nakaupo sa magkabilang gilid ni Apo Abe, habang nakaupo naman ito sa isang kulay ginto at napakagandang upuan. Nakatapat dito ang mikropono. Matapos magdasal ang mga ito, ay nagsimula ang sermon ni Apo Abe.
Mga kapatid, narito tayong muli sa tahanan ng Diyos upang siya ay sambahin. Ako ang inyong Apo Abe, ang totoong tagapagligtas. Narito ako at sinugo ng Amang Diyos upang kayo ay iligtas sa makasalanang mundong ito. Anong sinabi sa banal na aklat? Ang sino mang sumasampalataya sa kanyang anak ay maililigtas. Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Anak ng 77 puting tupa ko. Anong klaseng sermon yan? Puro kabubuhan ang alam. Tinuturing niyang Diyos ang sarili niya? Hindi ko maintindihan kung bakit at paano naniniwala mga tao dito sa Apo-Abi na yan. Hindi ko alam kung maaawa ako sa mga taong to eh. Hindi kasama sa misyon ko si Apo Abe. Pero hindi ko maintindihan dahil parang may humihila sa akin na alamin ang buong pagkatao nito. Baka sakaling sa ganong paraan ay mahanap ko si Honorio Sison na daig pa ang daga sa galing magtago. Kaya naman nang imbitahan ako nitong kumain ng hapunan ay hindi ako nag-atubiling pumayag. Pero syempre, sinama ko si Ethan at Kuya Randy na kinagulat nito. Magandang gabi po, Apo Abe. Pasensya na po. Okay lang naman siguro na sinama ko sila dito. Oo naman. Halika at doon tayo sa loob magkwentuhan habang kumakain. Kasunod si Aling Rosa ay pumasok kami sa VIP room kung saan nakahanda na ang mesa. Bahagya itong natigilan nang ipaghila ako ni Ethan ng upuan sa kabila kaya pumagitna ito sa amin ni Apo Abe. Kahit hindi magsalita, alam ko na may balak na masama ang matandang manyakis at huwad na propetang ito sa akin. Mabuti at nakasama mo ang mga kaibigan mo. Ang akala ko ay abala sila kaya ikaw lang ang inimbitahan ko. Hindi po ako magiging abala para kay Stella, Apo. Napakapalad mo sa nobyo mo, iha. Tama po kayo. Eh, siya nga ho pala, bakit niyo po naisipan na imbitahan kami? May okasyon po ba? Wala naman. Nais ko lang na makilala ka ng lubos. Total ay parauhin kayo dito sa aming bayan. Apo, narito na po ang pagkain. Mabuti. Kumain na muna tayo habang mainit pa. Habang kumakain ay nag-umpisa itong ibida ang sarili sa amin sa pag-aakala na maniniwala kami sa kanya na siya ang anak ng Diyos na tagapagligtas. Pero ang totoo, habang nagkikwento ito, ay mahigpit ang hawak namin ni Ethan sa kamay ng isa't isa para pigilan ang tawa. Bakit hindi na kayo manatili na lamang dito at tumanib kayo sa amin? Talikuran ninyo ang mga makamundong gawain. Gawa ng demonyo ang mga makabagong teknolohiya na yan. Hindi yan makakabuti sa inyo. Dito sa piling ko, may liligtas ang kaluluwa ninyo mula sa impyerno. Tahimik dito sa lugar na ito at tiyak, matatagpuan ninyo ang kapayapaan. Salamat po sa imbitasyon ninyo pero hindi naman po ganun kadali yun eh. May pamilya din kami naghihintay sa amin sa Maynila. Pero hayaan nyo ho, pag-iisipan namin. Maya-maya ay pumasok si Liza, kasunod ang mga waiter na dala ang iba pang in-order na pagkain ni Apo Abe. Nang tumayo ito sa tabi ng matanda, nagsalubong ang kilay ko nang yumakap sa bewang ni Liza si Apo. Pagkatapos ay hinimas nito ang balakang ng babae. Hindi pa nakontento at sa harap namin ay pinisil nito ang puwet ni Liza, sabay taas ng palda at pinasok ang kamay doon. Biglang pumiglas ito at lumayo. Apo, pasensya na po. Pero may mga bisita tayo.
Oo nga pala. Pasensya na kayo at sadyang nagulila lang ako dito sa asawa ko. Asawa? Asawa niyo si Lisa? Ay nako, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. Oo, asawa nga ni Apo Abe ang anak ko at may 3 na silang anak. Isang napakalaking biyaya sa pamilya namin na maging asawa ng anak ng Diyos ang anak ko. Isang magandang pagpapala yun sa amin. Mahal na mahal ko itong misis ko. Napakabait at maalaga kahit naabala ako sa pamumuno nitong bayan namin. Masyadong maalalahanin. Sige, dun muna ako sa labas. Bago umalis ay pinalo pa ni Apo Abe sa puwet si Liza. Nakaramdam ako ng awa. Isang tingin pa lang ay alam kong napahiya ito. Nang matapos kaming kumain ay agad kaming nagpaalam sa lahat. Sige po, mauna na kami. Maraming salamat po sa masarap na hapunan. Aba, teka. Uuwi ka na. Stel, kung gusto mo ay sumama ka na muna sa bahay. Marami akong ikikwento tungkol dito sa bayan ko na maaari mong ilagay sa research nyo. Sa ibang araw na lang po siguro, Apo. Medyo masama ho ang pakiramdam ni Estelle kanina pa eh. Kailangan niya na magpahinga. Aling Rosa, mauna na po kami. Apo Abe, sige po. Babe, let's go. Hindi na nakakibo ang matanda nang umakbay sa akin si Ethan at lumabas kaming 3 sa silid na iyon. Pagdating sa kotse ay halos sabay-sabay kaming napailing. Hayop na patandang yan? Mula ang propeta na? Manyak pa? Impostor pa? 3-in-1 parang kape. Ma'am, mukhang kusunada kape. Buti na lang talaga kasama natin itong si Sir Ethan. Itong tatandaan mo, babe. Alam ko na kaya mong ipagtanggol ang sarili mo, pero wag na wag kang magpapaiwan kasama ang matandang yun na wala ako. O kahit si Kuya Randy. Dahil kapag nilagyan ng gamot ang inumin mo at ininom mo, kahit anong galing mo sa pakikipaglaban, mababaliwala kapag nahilo ka at nanghina. Yes, babe. I'll remember that. Pipilipitin ko liig niya kapag hinawakan ka niya, kahit dulo ng daliri mo. Nang makarating kami sa apartment, pagbaba namin ng sasakyan, natigilan ako nang makaramdam ako ng kakaiba. Lumingon ako sa paligid. Ang mga balahibo ko ay nangangalisag. Nagtaka ang dalawa nang bigla kong ilabas ang baril ko. May iba tayong kasama dito. Anong ibig mong sabihin? Yung aswang. Nararamdaman ko na sa paligid siya. Aswang po! Babe, halika. Pumasok na tayo sa loob. Baka mapahama ka na kapag nilabanan mo ulit siya. Pero bago pa kami makapasok, ay bigla kaming napalingon matapos itong lumabas mula sa dilim at tumatakbong palapit sa amin. Kasabay ng malakas at galit na pag-angil nito. Mabilis kaming nagtakbuhan at nagkahiwa-hiwalay kami ng pinagtaguan. Agad kong pinaputokan ng baril ang aswang ng sunod-sunod, pero mabilis itong nakakaiwas. Stell, nasan ka? Nandito ako sa likod ng kotse. Kuya Randy, buksan mo na yung pinto, bilis! Mabilis itong sumunod hanggang sa nabuksan ang pinto ng apartment. Napalingon ako kay Ethan nang makita na gumagapang ito palapit sa akin. Hanggang sa biglang may pumulupot sa kamay ko na may hawak na baril. Ang malabaging na kamay ng aswang. Pagkatapos ay pilit kong hinihila nito palapit. Kinuha ni Ethan ang military knife ko sa bewang at pinutol nito ang mga baging na yun. Maya-maya ay tumatakbong lumabas si Kuya Randy at sinabuyan ng asin ng aswang. Lumayas ka dito! Layas! Matapos sumigaw ng aswang na para itong napaso, ay mabilis itong umalis at iniwad kami. Mahigpit akong niyakap ni Ethan
at pareho kaming nakahinga ng maluwag. Habang nagbabantay si Kuya Randy sa sitio Bagong Liwanag, kami naman ni Ethan ay pansamantalang lumabas ng baryong iyon at pumunta sa bayan para bumili ng mga kailangan namin sa apartment, gaya ng pagkain. Anong gusto mong ulam? Parang gusto ko ng batchoy, babe. Sige, mamayang gabi magluluto ako. Nakakaumay na palagi tayong sa labas kumakain. O kaya ipaluto natin kay Kuya Randy. Pumasok kami sa loob ng palengke para bumili ng mga ingredients ng batchoy. Hanggang sa ilang sandali ay nabangga ako ng isang matangkad na lalaki. Sorry po, sir. Nang umangat ang tingin nito at magkatinginan kami, kumunot ang noo ko matapos agad itong makilala. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang naging reaksyon ng lalaking nakabangga sa akin. Nanlaki ang mga mata nito na parang nagulat at nakilala ako. Ikaw si... Nagulat ako nang bigla akong itulak nito ng malakas. Mabuti na lang at nasalaw ako ni Ethan. Pagkatapos ay tumakbo ito ng mabilis. Si Honorio yun! Mabilis kong hinabol si Honorio. Gayon din si Ethan. Mabuti na lang at mas mabilis tumakbo ang boyfriend ko. Mula palengke ay lumabas ang lalaki at tumakbo sa kalye saka sumuot sa iskinita. Hanggang sa may nagsabi kay Ethan na may shortcut daw pupunta sa dulo kapag kumaliwa sa isa pang iskinita. Sasalubungin ko siya doon. Mag-iingat ka! Sinundan ko ang daan kung saan nagtungo si Honorio. Habang tumatakbo ito ay panay ang lingon sa akin. Hanggang sa makalabas ito ng eskinita. Nagulat pa ako nang may biglang sumipa dito. Si Ethan. Akmang tatayo si Honorio nang sipain ko ulit ito pagkatapos ay sinuntok ng malakas. Hayop ka! Pinahirapan mo ko! Bigla itong nanlaban. Ako naman ang sumipa at halos sabay kaming bumunot ng baril at tinutok sa isa't isa. Babe, mag-ingat ka! Tumabi ka muna doon, babe. Tawagan mo si Kuya Randy ngayon din. Sige! Bigla akong napatungo nang magpaputok si Honorio. Tinulak ko si Ethan palayo, saka ako nagtago sa gilid ng poste. Sinubukan kong barilin ito. Pero bigla nitong hinila ang isang dalagita at ginawang hostage. Huwag mo sasaktan ng bata! Akong harapin mo, hayop ka! Tila sadya itong nang iinis dahil ngumisilang ito habang umaatras at nakatutok ang baril. Hanggang sa bigla nitong tinulak ang dalagita at sumuot sa makapal na talahiban. Hello, kuya. Hindi na bale. Magkita na lang tayo sa apartment. Nakatakas si Honorio. Inis na inis ako nang makarating ng apartment. Padabog kong pinagsak ang jacket ko bago sumalampak ng upo sa sofa. Naabutan ko doon si Kuya Randy na naghihintay sa amin. Paano nakatakas? Nang hostage siya. Tapos saka tumakbo papuntang Talahiban. Pero alam mo, nakakapagtaka, Kuya. Parang kilala niya ako. Kilalang kilala niya ako. Yung reaksyon ng mukha niya pagkakita pa lang sa akin, gulat na gulat siya na parang alam niya kung sino ako. Isa lang ang ibig sabihin niyan, ma'am. May mga tao sa sitio Bagong Liwanag na nagsisinungaling sa atin. Nakilala si Honorio. Maaaring nakarating na sa kanya na may naghahanap sa kanya at lihim na nagmamasid at nakabantay sa kilos natin. Babe, mas mabuti na huwag ka na munang sumama sa mga lakad namin. Kung totoong kilala niya na tayo, baka mapahamak ka. At ano? Hayaan kita dun sa loob? No. Ethan, makinig ka I sa... said no, Stel. The answer is no. Hindi ko hahayaan na iligay mong sarili mo sa panganib. At wala akong gagawin. Believe me, kaya kitang protektahan sa paraan na alam ko. Dahil sa paghaharap namin ni Honorio Season, ay mas lalo akong naging porsigido na mahanap siya at tapusin ang misyon na iyon. Isang araw ay kinailangan ni Ethan na manatili sa bahay dahil nagkaroon ng problema sa kumpanya nito.
Kami lang ni Kuya Randy ang pumunta sa sitio Bagong Liwanag. Habang nasa labas ito at nagmamasid, ako naman ay naroon sa restaurant. Estel, nandito ka pala. Order ka? Oo, pero maya-maya na siguro. Mukhang nag-iisa ka ah. Nasaan si Ethan? May tinatapos na schoolwork sa apartment kaya kami lang ni Kuya Randy. Ganun ba? O sige, iwan muna kita dyan ha. Maghahanap pa ako ng taong pwede mag-deliver ng pagkain sa bahay ni Apo Abe. O kaya, ayos lang bang humingi ako ng pabor sa'yo, Estel? Sige, ano yon? Pwede bang ikaw muna magdala ng pagkain ni Apo Abe sa kapilya? Hindi ko kasi maiwan itong restaurant at may mga customer pa. Sige, walang problema. Kinuha ko ang plastic na may laman ng mga take-out orders ni Apo Abe. Pagkatapos ay lumabas ako ng restaurant. Di kalayuan ay naabutan ko si Kuya Randy na naglalakad pabalik. Oh, ma'am. Ano yan? Pagkain ni Apo Abe. Nakisuyo si Liza na dalhin sa bahay niya. Halika, samahan mo ko. Magagalit si Ethan kapag nalaman niya mag-isa akong pumunta doon. Oo nga po. Ingat na ingat pa naman sa iyo si Sir. Kaya nga kahinaan ko kapag nagagalit siya sa akin, di ko matiis. Mahal ko rin Bakit po kayo pumayag na kayo mag-deliver niyan? Di ko alam pero malakas ang pakiramdam ko kasi. Parang may tumulak sa akin na pumunta doon. Ako na po ma'am magbibigay niyan, ma'am. Baka pagalitan ka pa ni Sir Ethan. Salamat, Kuya. Pagdating namin sa kapilya, nasa pinto pa lang kaming dalawa nang pareho kaming matikila ni Kuya Randy sa aming nasaksihan. May 9 na babaeng kasama si Apo Abe sa loob ng kapilya. Bukod kay Aling Rosa at ilang bodyguard nito, mga babaeng sa mukha pa lang ay halata ng mga minor de edad at ang iba ay hindi lalagpas ng 26. Nagtatawanan ng mga ito habang may isang babaeng nakaupo sa kandungan ni Apo Abe. Nagulat kami na hinalikan nito sa labi ang mga babaeng ito at hinawakan ng matandang yon ang dibdib ng mga ito. Abang si Aling Rosa at ang mga bodyguard nito ay nasa isang tabi at nanunood lang. Anong ginagawa ng matandang yon? Sira ulo. Malinaw na may krimen na sa ginagawa nitong Apo Abe na to. Para si Honorio lang Teka, hindi kaya ka mag-anak niyan si Honorio Season? Ano yun? Nasa lahi nilang pagiging manyakis. Di ko rin alam pero alalahanin mo yung kaso ni Honorio Season. Syndicated estafa, statutory rape, and acts of lasciviousness. Lahat sila eksakto sa mga pinagkagawa ng hinayupak na yan. Oo nga, ma'am. Tragis na pamilya to. Teka lang, bago tayo pumasok, search mo pangalan dito sa internet. Sinunod nito ang sinabi ko at lumabas sa search engine ng ilang impormasyon tungkol kay Jimmy Abe o mas kilala doon na Apo Abe. Ayon sa aming nabasa, ang tunay daw nitong pangalan ay Jimmy Abe Season. Oo nga, ma'am. Tama kayo. Season ang totoong apelyido niya. Tingnan mo, sabi pa dito may mga reklamo na daw kay Apo Abe ng pangmumulestya. Tama ka sa sinabi mo noong nakaraang araw, Kuya. May tinatago ang mga tao dito sa baryong to. Pinoprotekta nila si Apo Abe. Matapos namin mag-usap ay saka kami kumatok sa pinto. Halos lahat ay nagtinginan sa amin ni Randy. Kitang-kita ko ang pagliliwanag ng mga mata ni Apo nang makita ako. Mabilis nitong pinababa ang babae sa kandungan nito at tumayo. Estel, iha, napasal ka dito sa kapilya. Rosa, pauwin mo muna sila. Nakisuyo lang ho sa amin si Lisa na dalhin tong pagkain nyo. Rosa, pakikuha ito. Pwede ko ba ako magtanong? Sige, iha, ano yun? Ang akala ko ba'y si Lisa ang asawa nyo? Kanina bago kami pumasok ay nakita namin na hinahalikan nyo mga babaeng naabutan namin kanina dito. Ay,
Mga asawa din sila ni Apo Abe. Ano? Bilang anak ng amang Diyos, napag-utusan siya ng ama na magparami ng lahi. Ang mga babaeng yon ay mga pinagpala at napiling maging ina ng mga anak ng sugo ng Diyos. Lahat ng aanib sa aming relihiyon ay maliligtas. Malapit nang dumating ang paghuhukom. Tanging si Apo Abe, ang mga asawa niya at mga anak niya ang siyang maililigtas. Mga minor de edad ang mga batang yon? Labag sa batas tong ginagawa niyo. Ako ang tagapagligtas, kaya ako rin nagbatas. Hindi ba't inutos ng amang Diyos na humayo tayo at magpakarami? Hindi tama tong ginagawa niyo. Maganda kang bata, Estelle. Nadudurog ang puso ko na isipin na isa ka sa hindi maililigtas. Pero huwag kang mag-alala. Hindi pa naman huli ang lahat. May panahon pa. Sumama kayo sa amin. Talikuran ninyo ang makasalanang mundo, Estelle. Sa piling ko ay makakatiyak ka na may puwang ka sa kaharian ng aking ama. Salamat na lang ho. Pero hindi ako interesado sa sinasabi niyong kaharian ng Diyos niyo. Tara na, kuya. Nang umalis kami sa kapilya ay natanaw pa namin na sinundan kami ng tingin ni Apo Abe. Ngumisi pa ito sa amin na parang hindi ito natatakot. Kanina habang kausap siya ay napatingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Pinapansin ako sa kanya kanina. Ano yan? Pareho sila ng mata ni Honorio. Ang kulay at hugis ng kanilang mata ay iisa. Walang duda. Magkamag-anak nga sila. Dahil pareho sila manyakis. Anong plano mo, ma'am? Kapag nakuha natin si Honorio, isasama natin yung matandang yan at isusurrender sa... Tulungan niyo kami! Ano yun? Dali sa kapilya! Hindi pa kami nakakalayo nang may bigla kaming narinig na malakas na sigaw mula sa loob ng kapilya. Halos sabay kaming napalingon ni Kuya Randy. Kaya naman mabilis kaming tumakbo pabalik. Pagpasok sa kapilya, nanlaki ang mga mata namin matapos makita kung sino ang naroon. Walang iba kung hindi ang aswang. Ang aswang! Bahagya akong napaatras matapos lumingon sa amin ang aswang. Nangalisag ang balahibo ko nang magtama ang mga tingin namin. Bumalik ang takot na una kong naramdaman nung unang beses kong nakaharap ang aswang. Habang ang mga malabaging nitong mga kamay ay hawak sa leeg ang dalawang bodyguard ni Apo Abe na wala ng buhay. Binitawan nito ang dalawa at tumingala. Kasabay noon ay biglang nagpatay-sindi ang ilaw. Nanlilisik ang galit na mga mata nitong tinignan si Apo Abe. Sa kadahan-dahan na naglakad palapit sa matanda. Huwag! Huwag kang lumapit! Lumayas ka dito, kampo ng demonyo! Ako ang sugo ng Diyos! Nang humarang si Aling Rosa kay Apo Abe, bigla nitong sinakal ang matandang babae gamit ang mga kamay nitong nagiging baging at hinagis sa mga upuan ng matanda. Kasunod ay bigla nitong sunod na sinakal si Apo Abe. Ma'am, ano? Papanoorin na lang ba natin patayin niya? Pwede? Paano si Honorio? Baka mamaya, tama ang inaala natin at hindi tayo makakuha ng lead. Sayang ang 15 million. Shit! Oo nga pala. Mabilis akong tumakbo, sabay bunot ng kutsilyo at pinutol ko ang mahabang kamay nito. Malakas na umangil sa sakit ang aswang at galit na pinukol ako ng tingin. Huwag kang makialam dito! Papatayin ko yan! Alam ko. At hindi ako kaaway, maniwala ka. Pero hindi ako papayag na patayin mo siya ngayon. May kailangan pa ako sa kanya. Kaya ibalato mo muna siya sa akin. Siguraduhin mo lang, dahil kapag nainip ako, papatayin ko yung matandang yan! Nagkatinginan kaming lahat nang umalis ang aswang at mabilis na tumakbo at nawala sa talahiban.
Galit na tumingin ako kay Apo Abe. Salamat, Estelle. Gaganti pala ang ka ng aking... Tumahimik ka! Ah, Hindi kita niligtas doon dahil gusto ko mabuhay ka. May kailangan pa ako sa'yo. Huwag kang ambisyoso! Dahil sa mga nangyari, ay hindi na namin pinatagal pa. Nagdesisyon ako na kumprontahin na si Apo Abe tungkol kay Honorio Sison. Kaya naman ang sumunod na gabi, kasama si Ethan at Kuya Randy, ay nagtungo na kami sa kapilya ni Apo Abe. Pumasok kami sa loob pero wala namang tao doon. Maya-maya ay may naririnig na kaming iyak ng isang babae habang nagmamakaawa. Sumenyas ako sa dalawa na huwag maingay. Lumabas ako at umikot sa gilid ng kapilya, saka sumilip sa bintana. Sa isang silid doon, kitang-kita ko ang isang babaeng menor de edad. Umiiyak at nakasiksik sa sulok habang naroon si Aling Rosa. Si Apo Abe naman ay nakatayo sa harapan nito habang naguhubad ng damit. Mas lalo akong nagulat nang tawagin ng babaeng nanay si Aling Rosa. Tumayo ka rin. Isang pribilehiyo na dalhin mo ang anak ng tagapagligtas. Tumayo ka riyan at hubarin mo ang damit mo. narinig mo ang nanay mo, Iha. Halika na. Tumayo ka riyan. Maging masinuring ka. Kapag hindi naging matigas ang ulo mo, hihilingin ko sa ama ko sa langit na gantimpalaan ka. Sa una lang masakit, pero kalaunan ay magugustuhan mo rin ang gagawin ko sa iyo. Sige na, anak. Tumayo ka na riyan at maghubad ka. Tanggalin mo na itong nasa ulo ko, Rosa. Gusto kong maging maayos at komportable sa aming pagdidiig ni Nining. Pagkatapos ay lumabas ka na at iwan mo na kami. Kapag tapos na ako sa anak mo, ikaw naman uli ang isusunod ko. Ay, talaga po. Opo, apo. Ganun na lamang ang panlalaki ng mata ko nang masaksihan ang lihim ni Apo Abe na kailanman ay hindi sumagi sa aking isipan. Isang maskara. Ang mukha ng matanda na humaharap at nakikipag-usap sa amin ay isa lamang palang maskara. Isang realistic silicone mask na mukhang totoong mukha at balat ng tao. Pero nakatalikod mula sa akin si Apo Abe, kaya hindi ko makita ang totoong itsura nito. Dahil doon ay lalo natakot ang babae at sumigaw ito. Tumayo ang anak ni Aling Rosa at nagtangkang tumakbo pero agad napigilan ito. Saan ka pupunta, ha? Ang tigas ng ulo mo! Ang arte-arte mo! Hubat! Nanlaki ang mga mata ko nang humarap si Apo Abe at nakita ko ang totoong itsura nito. Ang kriminal na hinahanap namin ay matagal na palang nasa harap namin at madalas na naming nakakausap. Dahil si Apo Abe ay walang iba kung hindi si Honorio Sison. Sa sobrang pagkabigla ko sa aking natuklasan ay natulala na lang ako. Ang tunog ng pinunit na tela na narinig ko ang siyang nagpabalik sa aking ulirat. Naalarma ako nang makita ang damit ng anak ni Aling Rosa na nakita kong pinunit nito. Pagkatapos ay bigla nitong sinuntok sa puso ng babae. Pinahirapan mo akong masyado at napaka-arte mo. Mula ngayon, sa ayaw at sa gusto mo, ay akin ka na. Naintindihan mo? Akin ka! Dali akong tumakbo pabalik kila Ethan at napalingon ang mga ito. Doon ko sinabi sa kanila ang aking natuklasan. Pagpasok ng kapilya ay naabutan namin si Liza at Aling Rosa na nagtatalo. Nagmadali kaming tumakbo papasok ng pinto na nasa likod ng altar. Hoy! Saan kayo pupunta, ha? Nang makarating sa isa pang silid, sinipa ng malakas ni Ethan ang pinto kaya bumukas ito. Naabutan namin si Apo Abe na nasa ibabaw na ng kapatid ni Liza at nakababa na ang salawal nito. Nanlaki ang mga mata nito at mabilis na tumayo saka nagtangka na tumalon sa bintana. Pero naging mabilis si Ethan
at naabutan ito at sinuntok sa mukha si Apo Abe. Hinablot ko sa buhok si Apo Abe at kinaladkad palabas ng kwarto. Pagkatapos ay sinipa ko ito ng malakas sa sobrang galit. Mga lapastangan kayo! Anong karapatan yung bastusin ang ganyan ng anak ng Diyos, ha? Hindi siya anak ng Diyos, Nay. Isa siyang demonyo nagkatawang tao. Wala kang galang! Siya ang anak ng Diyos! Ama ng mga anak mo! Asawa mo! Hindi ko siya asawa. Binugaw niyang sarili niyong anak. Baliw lang ang maniniwala sa pinagsasasabi ng lalaking yan. Maliligtas ka, anak! Kapakanan mo lang ang iniisip ko! Tumahimik ka! Hindi ka na nakontento na sinira mong buhay ko. Hinayaan mo akong paulit-ulit na pagsamantalaan ng huwad ng propetang yan. Nagmamakaawa ko sa iyo na tulungan mo ako pero hindi mo ako pinakinggan. At ngayon pati si Neneng. Napakawalang kwenta mong ina! Napaatras kami sa takot at gulat nang biglang maging aswang si Liza. Ang aswang na ilang beses kong nakalaban ay walang iba kung hindi si Liza. Halos mag-apoy ang mga mata nito sa matinding galit. Biglang dumating ang iba pang bodyguard ni Apo Abe at pinagbabaril ang aswang. Ethan! Itago niyo si Honorio! Bantayan niyo mabuti, baka makatakas! Tumakbo ang tatlo sa likod ng altar at tinaob ang mesa saka nagtago sa likod nun. Samantala mabilis ko namang binunot ang baril ko at gumanti ng putok sa mga bodyguard nito. Sa bawat putok ng baril ay isa-isang bumagsak ang mga bodyguard ni Apo Abe. Hanggang sinugod ako ng isa sa mga lalaki. Sa bawat pag-atake nito ng sipa at suntok ay mabilis kong naiiwasan. Bigla akong umupo at sinuntok sa maselang parte ng katawan kaya bumagsak ito sa sahig. Nang akma itong babarilin ako ay mabilis kong naunahan ng lalaki. Ilang sandali pa ay tuluyang naubos ang mga tauhan ni Apo Abe hanggang sa biglang sumigaw si Aling Rosa. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang ang mahabang kamay ng aswang ay naging baging at sinakal ito. Sa galit ni Liza ay iniangat nito sa sahig si Aling Rosa. Liza! Maghunos dili ka! Si Aling Rosa yan! Ang nanay mo! Pero kahit kailan, ay hindi niya kami tinuring na anak. Mula nang makilala niya yung Apo Abe na yan, pinabayaan niya na kami. Wala siyang ginawa kung hindi ang maging sunod-sunuran sa hayop na yan. Kulang na lang ay himurin niya pati ang tumbong ng gagong yan. Kahit patayin mo siya, hindi mababago ng pagkamatay niyang nangyari sa'yo. Pero mapipigilan ko na patuloy niya sirain ang buhay ng mga kapatid ko at ng mga anak ko. Pero Huwag! Lisa! Bulag sa matinding galit, tuluyang pinatay ni Liza ang sariling ina. Pagkatapos ay humaba ang kamay nito. Mabilis umikot sa leeg ni Apo Abe at iniangat ito mula sa sahig. Aswang! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ko! Ma'am! Yung 15 milyon! Mabilis kong tinutukan ng baril ang aswang at nilabas ang kutsilyo ko. Dahan-dahan akong humakbang palapit dito nang hindi binababa ang aking armas. Ibaba mo siya, Lisa! At bakit, ha? Walang karapatang mabuhay ang mga gaya niya! Alam ko! At kung akong papipiliin, matagal ko na rin siyang pinatay. Pero papayag ka ba na basta na lang siya mawala sa mundo na to? Habang ikaw, buhay nga! Pero naghihirap dahil hinahabol ka pa rin mga masasamang alaala na ginawa niya sa'yo. Mas mabuting masunog siya sa impyerno. Para alam niya kung anong klaseng impyernong pinaranas niya sa akin sa tuwing pinagsasamantalahan niya ako. Ayaw mo bang unti-unti siya naghihirap sa kulungan? Ang hirap na pinatikim niya sa'yo noon, matitikman niya sa kulungan. Hindi ba masarap sa pakiramdam na makitang unti-unti siyang namamatay sa hirap? Habang ikaw at ang mga anak mo'y unti-unting umuusad ang buhay.
Maya-maya ay lumuwag ang pagkakasakal nito kay Apo Abe at basta na lang itong binagsak sa semento. Hanggang sa bumalik sa pagiging tao si Liza at tila nang hihina na napaupo. Paano kang naging ganyan? May lahing aswang ang pamilya ng tatay ko. Yun ang dahilan kaya sumanib kami sa relihiyon ni Apo Abe. Dahil naghahanap ang nanay ko ng paraan para hindi ako tuluyang maging aswang. Pero hindi kami gaya ng ibang aswang. Kaya naming kontrolin ang kapangyarihan namin at hindi kami nakakapagpalit ng anyo. Kapag kalmado ang puso namin at hindi puno ng galit o anumang negatibong emosyon. Pero nabaliw ang nanay ko sa hubad na paniniwala dyan sa matandang yan. Matagal na namin sinasabi sa kanya na huwag maniwala dahil isa itong hubad na propeta. 14 years old pa lang ako. Ay kusa akong ibinugaw ni nanay kay Apo Abe. Sa murang edad ay ginahasa niya ako at nabuntis. Mula noon ay inasawa niya ako. Hindi lang si nanay ang ganon. Pati ang mga magulang ng ibang asawa ni Apo Abe. Dahil sa paulit-ulit na pambubugaw sa akin ng nanay ko at paulit-ulit na panggagahasa sa akin, napuno ng sobrang galit ang puso ko. Yun ang dahilan kaya nagiging aswang ako. Mula noon ay ginusto ko na siyang patayin. Naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon na gawin yon. Galit na galit akong lumapit kay Apo Abe at sinuntok ko ng sunod-sunod ang mukha nito. Hanggang sa pigilan ako ni Ethan at Randy. Napakahayop mo! Bakit? Nakinabang naman kayo sa pera ko. Mga hayop kayo. Nasarapan naman kayo, di ba? Hindi ba? Tama! Hindi ka pwedeng mamatay. Masyadong madali ang kamatayan para sa mga gaya mong demonyo. Manood ka! Dahil maaabsuelto ako. Ang amang Diyos ang magliligtas sa akin pagkatapos ay babalikan kita. At patuloy ako magpaparami ng lahi. Sige! Tingnan natin kung magagawa mo pa yun. Iyok kang babae ka! Oo, Madam Venus. Tama kayo ng hinala. Binaril ko ang kaligayahan ni Apo Abe. Siniguro ko na wala na itong mabibiktima pang inosenteng mga kababaihan. Total naman, ang sabi sa akin ni Sir Primo, kailangan siya ng buhay. Hindi naman sinabing kailangang walang galos. Sir Ethan, lagot ka kapag nambabahay ka. Lagot siyang lato-lato mo. Babe, parang ako yata yung nasaktan eh. Kuya Randy, dali niyo na kagad doon sa ospital. Posas mo yung paa sa kama, baka makatakas na naman. Tapos tawagan mo na si Sir Primo. Esther, Umalis ka na. Tandaan mo to. Hindi ka pumunta dito. Hindi mo alam ang nangyari dito. Hindi ka namin nakita. Wala kaming alam. salamat. Patawarin mo ako kung sinalakay kita nung una. Ako rin yung nanloob sa apartment mo. Nagalit ako sa'yo nung una dahil nahalata ako na ibang pakay mo dito. Gusto ko kasi na ako ang papatay kay Apo Abe. Pero si nanay... Umalis ka na dito. Kayo ng mga kapatid mo at mga anak mo. Malaya na kayong lahat. Salamat. Baby, I'm home. Babe! Mabilis akong lumapit kay Ethan para salubungin ito. Napatili ako at natawa nang buhatin ako nito saka inupo sa ibabaw ng kitchen counter. Pagkatapos ay masuyong hinalikan sa labi. I hate it when you kiss me like that. Lalo yata ako napapaliw sa'yo, Ethan eh. Good. That's the goal. Yung lalo kang ma-inlove sa akin para hindi mo ko iwan. Ako? Iiwan ka? Eh di sana di ko na tinanggap tong engagement ring nung mag-propose ka sa akin nung nasa Switzerland tayo. Ilang buwan ka na rin nandito sa bahay. Busy sa online business mo. Hindi ka ba naboboard? Hindi mo ba hinahanap ang trabaho mo? Namimiss syempre. Miss ko yung action at adventure eh, pero mas mahalaga ka sa akin.
Ayokong palagi ka nag-aalala. Malaki na rin naman ang pera ko sa bangko. Tama na yon. Sobra-sobra pa nga eh. Hindi ko pa nasabi sa'yo to. Pero proud ako sa'yo. Proud ako na astig ang fiancé ko. At nagpapasalamat ako sa'yo dahil kahit na mas malakas at matapang ka sa akin, hinahayaan mo na akong mag-lead sa relasyon natin bilang lalaki. Siyempre. Ayoko naman kunin sa yung privilege na yon. Masarap kaya sa pakiramdam kapag pinibaby mo ko. Nga pala, may iba ako. May balita ka na ba kay Liza? Wala na. Ang huling balita ko ay nakaalis na sila sa sitio Bagong Liwanag. Marami din pala mga ganyan takot lang umalis doon dahil tinatakot sila ni Apo Abe. Marami rin gaya ni Lisa nagsampa ng kaso laban sa manyak na yon. Gaya ni Aling Rosa. Binugaw sila ng sarili nilang mga magulang. Kaya nakulong ding mga yon. Sama-sama sila sa kulungan. Pinagpipilitan nga daw ni Apo Abi na aswang si Lisa sa mga pulis at sa korte pero tinatawanan lang daw siya. Wala namang maniniwala dun. Mabuti naman kung ganun. Alika na, kain na tayo ng dinner. Nakapagluto na ako. Bayan na yun. Ha? May iba akong gusto eh. Ha? Hoy, Ethan, yung aunties ko ba't mo hinubad? Matapos ang misyon ko na yon, Madam Venus, hindi na ako bumalik pa sa pagiging bounty hunter at pinagbigyan ng hiling ni Ethan na mabuhay kami ng malayo sa gulo at panganib. Ilang taon ko ring ginawa yun. Panahon na rin siguro na harapin ko naman ang sarili kong buhay. Sa ngayon ay 2 na ang anak namin at ipapanganak ko na sa susunod na 3 buwan ang 3. Samantala tuluyan ang nakulong si Apo Abe, aka Jimmy Abe o Honorio Sison sa totoong buhay. Sa dami ng kasong rape na sinampa dito, tsak na hindi ito makakalabas pa. Ang huling balita ko ay nakursunadahan daw ito ng ibang mga inmates at ginahasa sa loob. Totoo nga ang kasabihan, what goes around, comes around. Sana ay nag-enjoy kayo sa kwento ng sarili kong karanasan sa mga aswang at naway may natutunan din kayo. Mag-iingat din po tayo sa mga tinatawag nating huwad na propeta. Mga nagpapanggap at kinagamit ang pangalan at salita ng Diyos upang makapanlamang at makapagsamantala ng kapwa. Sabi nga sa Matthew 24 verse 5, "For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and deceive many, because our real God is in heaven, and He loves us unconditionally. He is faithful, and He is just." Hanggang dito na lamang. Nagmamahal, Estelle.